Sinabi ko, Atong, ikaw ang number one na gambler dito sa Davao. Hili ka mang ape. Napakasinungaling mo panli. Sa mula sa araw na to, lahat ng pasabong namin, ban ka na, hindi ka namin kailangan dito. Sa isang bansa na puno ang kwento ng mga katiwalian, impluwensya at sistema na palaging may tila kinikilingan. May isang personalidad na palaging binabanggit, ngunit hindi nahuhuli. Isa na rito ang pangalan, Atong, Charlie ikaw ang number Atong one Ang. na gambler dito sa Davao. Tumawag sa akin si Boss Atok. Naibigyan lang ang isang ulo yun, na 5,000 isang ulo. Hindi siya politiko, ngunit halos lahat na nasa kapangyarihan at posisyon ay tila kilala siya. Hindi rin siya artista, ngunit palaging laman ng mga balita. Isang negosyante, isang gambling tycoon, at ayon sa ilan, isang aninong lumalakad sa pagitan ng negosyo, politika at batas. Ngunit sino ba si Atong Ang? Totoo ba na siya ay sangkot sa mga kaso na muntik ng magiba ang Sinabi ko, pamahalaan? Atong, ikaw May ang number koneksyon ba one siya na sa mga gambler nawawala dito na sa Davao. mahigit 100 Tumawag sa akin na mga samungiro? si Boss Atok. Paano siya Naibigyan lang ang isang ulo nagiging yun, malaya na 5,000 sa isang kanila ulo. ng mga paratang? Sa dinami-dami ng mga personalities, si Charlie Taylor Hay si Ang, o mas kilala bilang Atong ang maituring na mahirap tibagin kahit ng gobyerno. Ang lahat ay nagsimula sa kasong yumanig sa buong bansa, ang People of the Philippines versus Joseph Estrada noong taong 2007. Isa ito sa pinakamabigat na kasong politikal sa kasaysayan ng Pilipinas. Plunder, kickback at illegal gambling ang laman sa mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Sa lahat ng mga pangalan ng kuakyos, lumitaw ang pangalan Atong Ang. Dahil sa lakas ng ebidensya at sa ingay ng publiko, sumiklab ang idsados. Wala nang sumeryoso sa panukala ni Estrada. Hindi snap election ang solusyon, kundi snap resignation. Sa gitna ng kaguluhan sa bansa, tumakas si Atong Ang. Lumipad palabas sa ibang bansa. Nagtago sa US, ngunit noong 2006, na-extradite siya pabalik sa Pilipinas. Sa Sandigang Bayan, nag-plea bargain siya. Guilty sa kasong bribery, kaya provision lamang. Tapos nagbayad siya ng 25 million. Pero sa likod nito, hindi nawala ang misteryo ni Atong Ang. Pagdating sa panahon ni Duterte, ibang kwento na naman. Unang buwan pa lamang ni Digong, binanata na agad si Atong Ang. Si Atong Ang, number one gambler yan sa Davao. Akala ng lahat katapusan na ni Atong Ang. Ngunit iba, si Atong Ang ay inukiran pang tumulong sa PCSO. In 1 year, Isabong gives government billions. Sa panahon ni Duterte, si Atong Ang inofiran pa na tumulong sa PCSO para linisin ang STM. Munta ka doon sa PCSO. Pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. Mula sa pagiging kontrabida, naging clean up guide pa sa gobyerno. Dito na lumaki ang negosyo ni Atong Ang. Pinasok niya ang Isabong at kahit pandemic, booming ang negosyo. Habang ang lahat ng tao ay naka-lockdown, ang Isabong ay online na dito. Dito mo makikita ang galing ni Atong Ang. Bilang negosyante, marunong sumabay sa uso. Pero habang lumaki ang kita, lumalaki din ang kontrobersya. Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Ikaw pala ikakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya, ay siya naman nag-uutos ng lahat. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na
huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. Ikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. He will use the money to keep quiet. He already has fake passports. He already has fake visas, and they will escape. We have evidence. We will show in due course, no, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, the exchange of text to attest, to affirm the extortions. This state witness, this legitimate state witness, will point to this Totoy as the real perpetrator. Iba-iba. There are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc., etc. Ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng isabong. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon. Nadiskubreng buto ng tao ang ilan sa laman ng mga sako na naunang na-recover sa Taal Lake. Yan ay sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Kung makakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure. Ang Department of Justice kinumpirmang magsasampa na ho ng kaso laban kina Atong Ang at ang actress na si Gretchen Barreto. Kaugnay pa rin po ito sa pagkawala ng mga sabongero. Atong Ang iniwan na ng kanyang abogado. Bumibigat na ang mga ebidensya laban kay Atong Ang. Ang tanong, madidiin kaya si Atong Ang? Sa gitna ng katahimikan, isang pangalan ang biglang sumiklab sa headline. Charlie Atong Ang, isang kilalang bilyonaryong negosyante ng sugat. Ito'y tungkol sa malagim na pagkawala ng mga sabongeros. Hindi pa man natutuldukan ang pag-iimbestiga. Isang malaking pagbabago ang naganap. Iniwan na siya ng kanyang kilalang abogado na si Atty. Lorna Kapunan. Bakit tumalikod si Kapunan? Ayon sa source, pinili ni Atty. Kapunan na umatras sa kaso ni Atong Ang upang ituon ang kanyang pansin sa mataas na layunin ang posibleng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte kung saan nagsisilbi siyang volunteer private prosecutor. Ang kanyang koneksyon kay Atong Ang ay tila isang banta sa prosecution at may tensyon sa Kongreso. Ayon sa ulat, plano na ng Kongreso na tanggalin si Kapunan sa impeachment panel. May katanungan din tayo para sa busis ng masa natin dyan, yes or no lang. Ang katanungan natin, naniniwala ba kayo sa kredibilidad ni Dondon Patidungan bilang saksi ng mga missing sabongeros? Merong sa ngayon, 91% yes, merong 9% no. Sagutin nyo na lamang, yes or no lang yan, mga kapatid. Kung maalala ninyo sa isinagawa na noong 2022 pa, isinagawa na Senate hearing, kasama pa ni Atong Ang si Dondon, yung tumindig ngayon na saksi. Nakita ko, kasama pala. Ito, sila'y magkasama pa doon sa Senado. Sa inyo. As Lucky 8, honor of So, yung nasa likuran niya, yon ang tumindig ngayon na saksi. Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaydan lang. Parang ang Lucky 8, dito, nagreklamo si Atong Ang dito dahil sa Senate hearing para umanong guilty na sila. No? Public trial. parang
ginano nyo na guilty eh. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kaming kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari rito ang abogado kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi, huwag niyo nang kawawa naman ng PACOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag. So, yun ang paliwanag niya sa Senado. Gusto ko kong malaman, hindi ako mahilig sa pera. Yun ang sabi ni Atong Ang. Kasi gaming, ako, mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila, kung talagang guilty kami, o kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. So, napansin niyo, yung nasa likurang bahagi niya, yun ay si Dondon. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan niyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? Di pa sila nag-away nito. The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang... Pineda, alam ko hindi ko... Hawak niya ang mga presidente lagi. Yun ang sinabi niya. Sino yan? Kaya sabi ni Senador Bato, sabihin mo kung sino yan. Paano na kayo dyan, kung sino man yan. Sige. At pang may level pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At lahat to, For the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin Your Honor. Pakisabi natin yung pangalan. magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Para... So, damay-damay na ito. Sino itong mga congressman na ito at politiko na sinabi niya? Alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na... Basta sasabihin ko lang po yung... kasi sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. So, dito sa hearing na ito, so magkasundo pa sila ni Dondon, no? Magkasundo pa sila ni Dondon, patidungan nasa likuran niya ng bahagi. Pero ito na si Dondon ngayon, no? Siya tumindig na testigo at kung maalala ninyo, doon mismo sa Napolcom, itinuturo niya kung sino ang mga allegedly police na nasa payula at involved sa missing sa Bungiros at sino yung nagtanggap ng 2 million buwan-buwan. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya, ganda ako, katatakupan sa kanila, kung nagpulas sa buong pamilya ko, na sinabi ko sa kanya, okay lang, patay. Ulitin natin sa busis ng masa natin, yes or no lang yan sa ating YouTube. Naniniwala ba kayo sa kredibilidad ni Dondon Patidungan bilang saksi ng mga missing sa Bungeros? Yes or no? Okay. Mo bang pamilya ko, hindi na pwede yan. Good afternoon po. Sir, tanong ko lang, ilan ba yung pulis na pinag-uusapan natin na sinasampahan natin ang kaso ngayon, kasong administratibo? 12 to. Yung iba, retired na. Pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo nitong pulis na sinasampahan natin ang kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla,
PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo de la Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Pulencio, and PSS. Bago yan, ang mga pangalan sa pulis na tumanggap daw ng payula at nasa likuran sa mga missing sa Bungeros. At bago dyan, mga ituloy natin, congratulations pala ni Tagbilaran Bishop Abitoy. Siya ngayon ang itinuturo ni Pope Leo XIV na bagong Archbishop sa Cebu City. Congratulations, Bishop Abitoy. J. Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may ranggong one-star general? Yes, pero retired na siya, si General Escomo. Kay Sir Kalinisan. Thank you. Sir, ano po ang susunod na proseso ng NAPOCOM? Ngayong pinanumpaan na ni alias Toto yung kanyang affidavit. Siguro, unang papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante yung affidavit. Doon ka pa nagsabi ng mga kwento at mga pangalan at ang paglutang mo dito sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nagpapasalamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umanay sagot dito, isasagot ng kara-karaka rin. So after ng evaluation, maaaring ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator, pwedeng sumampa to at tayo may jurisdiction. After which, sasagutin natin ulit yung ating mga respondent na pulis. Kung kinakailangan ng mga hearing, ibigin natin yung mga hearing na ito. After which, sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at puhusgahan na namin yung kasong sinampan ni alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. May we call our second reporter who will ask this question, Mr. Joash Malimban of BNC. Kay Sir Dondon po. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Lieutenant Colonel Urapa. Si Colonel Malinaw, sir. Si Colonel Malinaw, monthly lang ito, 200,000. Pero pwede bang banggitin ko lahat ang tungkol kay Colonel Malinaw? Una, si Colonel Malinaw. Ang pinakauna ko talaga nakilala si Colonel Malinaw. Pinakilala siya sa akin ni Engineer Celso Salazar. Hanggang sa pandemic noon at pinakilala niya sa akin si Colonel Urapa. Pangalawa, si Engineer Celso Salazar lumapit sa akin para bigyan ko raw ng monthly na 200,000. So sa sobrang dikit nila, nung panahon na nagtago ako, na pinatago kami ni Mr. Atong Ang dahil binilhan kami ng mga property around in Metro Manila. Ngayon, ito si Colonel Malinaw, na-assign to sa Region 4A, Regional Chief ng CIDG. Ngayon, imposibleng malaman niya kung hindi siya sinabihan ni Mr. Atong Ang at ni Engineer Celso Salazar yung pinagtaguan namin. Ang pinakamasakit dito na ginawa nila sa akin, ang akala siguro nila, isang bahay lang ang pinagtaguan namin dahil yun yung inireport nyo, di ba, sa media.
Dalawang bahay po yun. Si Dundon Patidungan, hiniwalay. Kasi may plano na sila sa akin. Mabait ang Panginoon sa akin. Ang ginawa ko, kinuha ko yung buong pamilya ko at pinatira ko doon sa bahay. Nung time na ni-read, mayroong isang pulis na hindi ko makalimutan. Na pinunutan ako ng baril, tinasahan. Buti ka mo, nadampot ko yung anak ko. Ngayon, isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya na inutusan ni Colonel Malinaw na patayin ako. Maliban dyan, kinuha nila yung cellphone ko, 12 cellphone na ganito. At saka isang tab ng anak ko, hindi din nila pinalik. At saka pira 1.2, kinabukasan, nagtalo pa sila. Kasi ang sinabi ko na yung si Patawig, si IDG Patawig, na dapat isama ko rin dito, pwede ba yun, sir? Yan mismo ang muntik na bumaril sa ulo ko. Nadampot ko lang yung anak ko. Sabi nung isang kaibigan ko habang doon ako sakyan, sir, Ote, nandyan yung buong pamilya mo. Kwento ka na lang sana ngayon. After that, nung lumabas ako ng kulungan, dahil ipinansahan kami ni Mr. Atongang, siguro nakuha na rin ni Colonel Malinaw yung reward niya na 6 million. Hindi na kontento. Pinuntahan nila ako doon sa farm. Kasama si Mr. Atongang, Engineer Celso Salazar, Mayor Argemia, at saka si Colonel Malinaw. Ngayon, akala ni Colonel Malinaw, bibigyan siya ng pera ni Mr. Atongang. Pero hindi ko alam kung mayroon sikreto silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaalam ako kay Mr. Atongang, Boss, kailangan ko umuwi ng Mindanao at magpahinga muna ako. Ang ginawa nito ni Colonel Malinaw, sinundan ako hanggang Mindanao. May pizza, December 23, 2023. Sumunod siya sa akin doon at inalam daw niya kung saan ako nakatira. And then, nabiktima pa ako ng 200,000. Maliban sa 200,000, binigyan ko pa siya ng alak. Ngayon, nag-isip ako, itong si Colonel Malinaw, membro ito ng online sabong ngayon na active dahil siya ang CIDD, siya ang PD ng Batangas. Ang hiling ko lang, pwede natin sila ipa-lifestyle check para alam ng sambayanan. Thank you, Your Sir, last question po on my info, sorry. Are these also the police officers involved, sir, sa ambush po nun kay Calabas City Councilor Arvin Manguia ng 2021? Ulit? Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguia ng 2021, sir? Yes, ang involved dyan, yung team leader na si Lieutenant Colonel Urapa. Attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin, Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atongang sa halagang 2 million. Dahil ang akala ni Mr. Atongang, ito si Arvin Manguia, siya ang pinanser ng Mansusupe. Ngayon, minisyonan na pinapaambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manguia. Sabi ko kay Mr. Atongang, bakit ko bigyan ng 2 million yan? Hindi naman namatay si Arvin Manguia. Thank you, sir. Thank you. Our next to ask our question is Miss Third Ann Malonzo of Sunstar. Miss Sir, good morning po. Ay, good afternoon. Kay Vice Chair muna. Sir, mga gano'ng katagal kaya bago ma-resolve itong complaint na final nila today? Bago dumating si alias Totoy sa kasaysayan ng Pilipinas at bago siya na-file ng kaso dito, napansin natin na totoo lang, medyo matagal ang mga kaso sa NAPOLCOM. Totoo lang. Pero nung pagsampa natin bilang bagong hepe ng NAPOLCOM, ang una nating order, dapat lahat ng kaso tapos ng 60 days. Pakalawa natin ng order ay lahat ng kasong pending
tapos by December 2025. So, kasi doon sa una nating sinabi na ang lahat ng kaso na bagong darating 60 days. Yung kaso ni Mr. Patidongan, i-resolve natin ng 60 days. Kung magkasalaman kami, lumagpas kami ng konti, 60, 70, 80 days. Pero 60 days yan. Hindi na siguro masama kung 70, 80 days. Pero we're targeting 60 days from the filing of the complaint, which is today, until the release of the decision. 60 days po yan, mga kasama. Kay Mr. Patidongan, sir, kanina pinangalanan niyo po si retired General Estomo. Pwede niyo bang ilahad, sir, ano yung partisipasyon niya doon sa anong involvement niya dito sa kaso na ito at kung magkano po ang tinatanggap niya monthly, sir? Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Na labas... Ako, yung ALPA, sila daw ang maghahatian sa 70 million yung mga miyembro ng ALPA. Yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Pero wala siyang tinatanggap na monthly, sir. May monthly yan sila. Is Alpha nga, pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million a month. Okay, thank you. Our next to ask question is Mr. Emil Sumangil of GMA Public Affairs. Gandang hapon po. Vice Chairman, sir. Good afternoon. Itong mga kinasuhan po o hahaginan niyo ng kaso ngayon, nasang kustodiya na po sila at kumpleto na ho ba o may hinahanap pa ho tayo? Go ahead, sir. Una, hindi ko pa nababasa ni one page nung affidavit ni Alias Totoy. As you can see, kakafile pa lang. Pagkatapos nito siguro, hingi ako ng kopya, babasahin ko yung kopya. Alamin natin sino yung mga active dito, sino yung mga dismiss na. Kasama din dito yung paghahanap kung nasaan sila. Kung sila ba nasa restricted custody ayon sa Philippine National Police. Kung ano man ang utos ng PNP dun sa mga pulis na nasasangkot as of now, bago nagpa-file ng kaso si Mr. Patidongan, call ng PNP yun. They should have elbow room. Let us not forget that these policemen are still policemen and are supposed to follow orders. So kung anong order nung hepe nila, ni Chief PNP Torre, so be it. Kung inutos si Torre na naka-restricted custody sila o mag-report sila sa HSS kung saan man sila, so be it. Pero ngayon na nakasampa na yung kasong ito sa amin, i-evaluate namin kung kinakailangan na mag-issue kami ng preventive suspension, pagmumuni-munihan namin base doon sa ebidensyang naisampa ni Alias Totoy. Mr. Patidongan, sir, for the record lamang ho, ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nito mga pulis na ito na inyong inireklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape mamaya. Go ahead, sir. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Last na lang. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klaseng kaso po ang isasampa laban dito sa mga pulis? Though binanggit niyo po na hindi niyo pa nababasa yung affidavit, sir. Huli na po ito. Hindi ko pa nababasa, ulitin ko. Pero assuming yung mga sinalaysay ni Dondon, yun ang nakalagay dun sa affidavit, ang most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Thank you, Vice Chairman. Thank you, Mr. Patidongan. Sir, binabanggit nyo kanina, 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo at gaano
karami pa ito na pwede yung ireklamo? 12 lang yung active. Yung iba nito, retired at saka dismissed. Yun yung sila ni Mike Laveria. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroong isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss po yun. Parang 3 yung dismiss dyan. Art de la Cruz, yung police dito sir, tapos yung kasama yung kapatid niya. Dismiss dito. Kung sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo na mga polis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang-kulang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga 30 pulis na to na mga active at mga dating active? Dati kasi itong mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa. Simula noon, hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali, na sir, bigyan mo ako ng kopya noong lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa nung panahon ni General Mata. Wala akong idea. Si General Mata na nasa HPG ngayon, yung binabanggit niya? Oh yes, at saka yung si General Danao. Si General Danao yung OIC nun. Nung na-assign sila sa licensing. Nabanggit nyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Thank you, Mr. Alan Gatanos of DZMM. Hello, Sir. Good afternoon. Matanong ko lang po kay Mr. Matidongan kung bukod doon sa mga police, may other public official po ba na sangkot dito sa kaso ng Mr. Danao? Yes, yung Vice Mayor na Lidlin ang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor. Yan ang press conference, pero kung maalala natin, balikan natin yung Senate investigation, kasama pa siya, no, ni Atong Ang nito. Oh. Sa inyo. As Lucky 8, nasa likurang bahagi siya. Makita ninyo. Patunayan kung sino na. Basta sasabihin ko lang po yung kasi sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas sa sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Sino nagsabi sa'yo na guilty ang Lucky 8? Hindi. Sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. So, dito, nagsagutan sila ni Senador Bato, kaya naglabas ng pahayag si Gretchen dito na si Bato din naglalaro din ng online sugal daw at may utang pa. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your we are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. Anyway, wala po tayong problema. Kung talagang, kami mo mismo titigil. Kapareho na sabi ko, hindi ko after dito, ang gusto ko lang makatulong sa tao, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang gobyerno natin. Ang kinikita po namin, tinutulong namin dito more or less sa operation namin, nasa 1 billion na
Ang kinikita namin, pinamigay ko na lahat yan. Sa dialysis program lang namin, 225 million na, 50 na po pinapadialysis, 50,000 ang pinapadialysis namin. Really, mamaya ko na po babasahin to, tapusin ko lang po yung mga pinag- Mr. Chairman, sorry to interrupt. Senator, Mr. Atongang, Minority Leader. Meron pa po isang importante remark. For a while. May interjection lang si Minority Leader. Just one question, Mr. Chair, if you will permit. Since the resource person has mentioned that he is the owner, he admitted he's the owner of Block A, he mentioned that there are other licensees. Would the good resource person be able to state on the record who are these licenses of Isabong? Yes, we can do that. Yes, Oh, we can yes, do that. We can do that. Yes, if he can enumerate. Yeah, there is a request coming from Senator Drilon that kung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang laki then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. So ito, damay-damay na ito. Ang alam ko rin, anim kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, Tebong Pineda. Number 3, kila Congressman Tebes. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Ex-Congress. Si Congressman Tivis nahuli na, no? Suspended din sa pagkakongresista dahil sa kaso na heinous crime na nangyari sa kanilang lugar. Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ela Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na, kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng Sabong, sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na Sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa. Mga kaibigan ko may mga pinagsamahan po tayo, maski pa paano Ba't ako magagamit? Your Honor, tsaka wala po ako nilalabas sa video. Ang huling-huling video ko, yung huling... walang personalan, kaya sana hindi ka magalit. Okay, yun. Kung balikan din natin yung Senate investigation kaugnay sa mga sandali, asan ba yun ha? Okay. Wala na pala dito. So, ito ang interview ni Tid Pailon, no? Matapos isinawalat ni Dundon ang mga pulis na nasa likod. Nasa ating po linya ngayon ang commissioner po mismo ng National Police Commission, si Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinis. So, ang ating katanungan, yes or no lang, naniniwala ba kayo sa kredibilidad ni Dundon Patidungan bilang saksi? Yes or no? 89% yes, 11% no. Tungkol po doon sa naging press con kahapon ni Dodong Julie Patidongan o alias Totoy, siya po'y official na nagsampa ng reklamo dito po sa mga sinasabi niyang pulis na may kinalaman po dito sa mga nawawalang sabongero. Pwede po ba naming malaman kung ano yung specific na reklamo na isinampa po niya at kapareho po ba ito sa isinampa din ng pamilya ng mga nawawalang sabongero? Siguro, yung pong detalye po nung kanyang complaint affidavit, hingi po ang tawad sa inyo, hindi ko po madidetalye sa inyo. Pero ito po masabi ko, yung pong pinangalanan ho niya, actually 18. Meron po kasing reports na nakikita natin na 12, 14. 15. Yung pong nasa 15, ang nakapangalan po dito 18 policemen
Sinusubukan po nating himayin ho ngayon yung mga pangalan na ito. It appears po 13 po ang nasa active service, 5 po ang dismissed. And to highlight, yung meron po siyang binanggit na isang pangalan ng, actually 2 pangalan ng general kahapon, hindi lang po isa. Yung pong parehong pangalan ng mga general na yun, wala po dito sa kanyang complete affidavit. Meron din siyang sinabing isa pang pangalan na gusto niyang kasuhan pa. In fact, inutusan niya yung lawyer niya habang nagsasalita siya kahapon na gusto niyang kasuhan pa yung isa pang pangalan. Wala dito. So I'm expecting another complaint affidavit from alias Totoy very, very soon. Oo, yung specific na kaso hindi nyo pa po pwedeng maibahagi sa amin. But since sinabi nyo na po na hindi 12, hindi 15, kundi 18 police officers po yung isinama ni Totoy sa mga kaso kahapon, pwede po ba kayo na mismo, Commissioner, magsabi sino-sino po itong 18 police na ito? Talagang Yun po, yung pong hingi ang tawad. Yung pong hingi ang tawad. Detalye po yun ng affidavit, Ma'am DJ. Yung pong posibleng kaso, pwede kong sabihin. Kasi yun, theoretical naman yun. Yung theoretical na kaso, kung sakasakali, a grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Yun po ang posibleng kaharapin ng mga respondents dito sa mga kasong ito. Yung pong ini-evaluate po ngayon yung affidavit po ni alias Totoy. From there, sisilipin ho natin kung dapat po mag-proceed sa next stage. So, 18, no? 18 na mga pulis, 5 ang dismiss na, may retired, at may mga active pa sa serbisyo. Ano sa palagay ninyo? Ilan ang mga nakalipas na mga presidente kung saan matunog ang pangalan ni Atong Ang? Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit natanggal si dating Pangulong Erap Estrada. Pero may mga misteryo pa rin na nangyari. Hanggang sa ilang buwan na pag-upo ni dating Pangulong Duterte, binanatan agad ni Duterte, kung maalala ninyo, si Atong Ang. Pero, iba ang nangyari dahil tinawag siya na tutulong sa gobyerno dahil bilyon daw ang kikitain ng gobyerno sa pamamagitan ng sabong. Pero, dami namang mga nagiba na pamilya, mga minor de edad na nalulong sa sabong. Kahit pulis, merong napaulat na nagiging hold-upper sa 7-Eleven dahil lulong sa bisyo ng illegal na sugal. Sa palagay ninyo, itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ito na kaya ang tatapos sa kapangyarihan at koneksyon ni Atong Ang? Mapanagot kaya siya batay sa mga ilalantad na mga ebidensya? Yon, abangan natin ang susunod na kabanata. So, to make his message known, he's our